BP Sara, 2 senators named in ICC probe documents. Ayan po. Baka hindi na po daw abutin ng nasabing impeachment at itaas lang ng konti pag nanalo sila Bongo at Senator Bato de la Rosa. Itaas lang. Congratulations, Senator. Pagtaas po, diretso posas. Baka ganun na lang daw po ang mangyari. Ha? Baka ganun daw po mangyari. Itaas lang, konting taas para biglang respeto. Congratulations, Bongo. Pagtaas po, biglang posas ang aanuin. Ganun po, ganun po ang mangyayari sa lumalabas po na mga balita ngayon na update dito sa mga taong involved po sa EJK. Kaya siguro etong si Chis Escudero, siguro tong si Chis Escudero may nalalaman to. Huwag na tayong mag-impeachment kasi parang hindi aabutin eh. Eto po at ang update ni Attorney Conti ano ko lang po sa inyo para malaman nyo po ang update natin. Ito po mukhang hindi na po aabutin. Mukhang hindi na po aabutin talaga. Yes. And two levels or two purposes, I think, yung paglalabas ng mga police report. Ako, talagang maraming papalakpak dyan kung magka-release ng mga police report. Nasabi nila noong 2017, naalala mo ba to? Kung maalala nga kung sinong nag-announce that drug war documents are of national security importance. So parang, anong ka national security dyan? But anyway, hindi ba sina Kalida or Aguirre yan? Sa Supreme Court. Pero, hindi ka na maalala. May pinanggalingan yan dun sa PNP mismo. Ang sabi dun sa, punta kami police station, sir, pahingin ng police report, kunin nyo sa krame. Parang kami, wow, bongga, meron kayong, kumbaga, general or systematic collection. Apparently wala, ayaw lang talaga nilang mag-release. But anyway, yung police report, 2 parts, pwede mong gamitin sa proof of victimhood at isasabit sa victims, participation in reparation section. Yung isa, baka pwede maging ebidensya. Pag yan sinabit sa Office of the Prosecutor, pwede nilang aralin ano ang silbi nito. Kasi sa police report, lalo na yung mga police operations, may umaamin pinatay ko to kasi nanlaban. And that's already admission of a crime. Okay. What would constitute victimhood? Kunwari, ang claim ng biktima ay hindi mo na ako nanlaban pero pinatay. Hindi nanlaban yung kamag-anak niya pero pinatay. Pero ang claim ng police, hindi nanlaban yan. But in the absence of any evidence, how would you know yung victimhood? How would you establish it? Technically, dahil medyo, ang pangit sabihin, pero parang mababaw, medyo hindi prima facie ang standard of evidence dito. Kailangan mo lang sabihin, kailangan mo lang ipakita. Tsaka ano pala dito, may sasabihin ako sa inyo na nabasa po natin na kapag war on drugs po, buhay ka, hindi ka po kasali. Malinaw po yan Hindi po sinali pa doon. Halimbawa, biktima ka ng war on drugs, pero buhay ka, hindi po kasama. Kailangan po, ang pupunta doon ay mga patay. Mga patay po. As in, namatayan ka ng nanay, tatay, at anak. Pero pag ang anak mo po na-survive, hindi po kayo valid sa ICC. Ganun po pala yan. Ito na, ito, may ebidensya ako. Basta napatay. Ang biktima na ituturing sa ICC ay una, kapag EJK pa lang kasi yung kinoconsider ngayon crimes against humanity in the acts of murder. Hindi pa lumulusot yung rape and torture and other inhumane acts and even imprisonment na acts as acts. So, murder ang nakasampang kaso ngayon kay Duterte. Okay. Ang direct victim, dedo na. Yung indirect victim, yung naapektuhan. Yun, ngayon po yung indirect victim. Yung mga naapektuhan. Yung direct, yung patay na. So, ang i-cater nila konti ay yung mga indirect victim, which is yung mga biktima nga. At meron pa pong sasabihin dito, eto po malupit. Eto malupit to. Pakinggan nyo to Kapag na-stress ka, yari talaga si Digong dito. Kapag na-stress ka po sa nangyari, halimbawa friends mo yung namatay, best friend mo. Kapag na-stress ka at nawala yung best friend mo,
pwede kang tumistigo. Ganun po. Ganun lang. Talagang ibang klase ang international law at ibang klase ang rules sa ibang bansa. Na-stress ka, namatay yung kaibigan mo na EJK, pwede kang magreklamo. Ang lupet. I like it. Pamilya. So, yung pamilya, si asawa, na hindi magkanda-ugaga, paano palalakihin ang mga anak, nagkaroon ng psychological concerns, issues, biktima. Si anak, na hindi nakapag-aral o na-delay, anak, wag ka muna, skip ka muna ng isang taon na kasi mag-iipon muna si mama, biktima rin. Kaya yun yung consideration of victimhood. Tapos alam nyo, ito nga sabi ko nga, okay din tong ICC, may recognition siya. Sabi nila sa amin, sige na nga, without admitting directly, sabi nila, pag best friend ka, kasi may psychological harm, pag best friend ka nung namatay, at apektado ka, hindi ka nakatulog, hindi ka nakapasok, talagang hanggang ngayon, iniinda mo yung ano nangyari, PTSD, etc. Kahit hindi ka nga kasama dun sa bahay, pwede kang mag-apply bilang biktima. Oh, kita nyo? Ayan. Oh, patay ka na, Digong. Mag-a-apply kami ngayon. Nai-stress kami sa mga EJK. Yari ka ngayon. Oh. Mag-a-apply kami ngayon. Nai-stress kami sa EJK. Hindi ako makatulog dyan. Naiisip ko. Mag-a-apply ako. Sabi ko sa'yo, bubulukin ka namin dyan. Bubulukin ka namin. Etong 2,000 nanonood, mag-a-apply kami. 30 years ka matatapos dyan. Diba? Sabi ni Sarah, bakit 43 lang? O eto Sarah, 2,000 nanonood, nai-stress kami. Sa EJK, mag-a-apply kami. Tingnan lang natin. At pwede ka madinig. Pwede kang madinig kasi apektado ka. Kaya sabi ko nga ba, yung konsepto nila ng pinsala or harm, hindi lang yung dahil kapatid kita, dahil, tapos sa atin pa nga, kapag yung kapatid nakapag-asawa na, edi iba ka ng bahay. Di ba? Parang ganon. So, only yung immediate family. Ito hindi. Kung sa bahay nyo, nangyari yung insidente, pinalabas yung mga babae at lalaki, nakatira yung pamangkin mo, yung pamangkin could be considered as a victim as well. Oh, yun. Ibig sabihin, halimbawa, nasa kalsada ka, nakita mo ngayon, na doon binarel. Pwede po kayong mag-apply. Halimbawa, doon nangyari yung senaryo, pwede po kayong mag-apply. Nakita ko po, hanggang ngayon, hindi po ako makamove on, nai-stress ako. Pwede po kayong mag-apply. Sa iskinita, napadaan ka, doon mo nakita binaril ng pulis yung EJK. Pwede po kayong mag-apply. Nakita ko po talaga yung tulog ng barel. Hanggang ngayon po, pag nagugulat pa rin po ako pag may malakas na mga sounds. Pwede kayong mag-apply. Sabi ko sa inyo, bubulukin si Digong dito. Bubulukin ka. Wala na. Bubulukin ka na dito, Digong! Kaya malawak masaklaw. Kaya sabi ko nga, kailangan naming balikan talaga yung mga biktima dun sa kwento nila at dun magsisimula. Sabi din ng ICC, kumbaga, paano nila naisip to na may ganitong, pati pala si best friend na kahit nasa ibang bahay o nasa ibang lugar. Kasi yun yung experience ng mga biktima sa ibang sitwasyon. Na yung... Oh, may nagtatanong dito, paano po ako? Yung kumpare ko namatay, pero hindi alam ng asawa niya na nagsisiping kami. Mag-apply ka na! Mag-apply ka. Diba? Hindi naman malalaman ng kumare mo yon, tanga. Mag-apply ka, pwede ka rin. Mag-apply ka. Kung baka nagsisiping daw sila ni kumpare, hindi alam ni kumare, mag-apply ka na! Ayaw mo no, nakapunta ka sa dahig, dalawa kayo ni kumare. Hello Mars, oh Mars, ba't nandito ka? Ay, para wala lang Mars, para kay kumpare. Sino kumpare? Yung asawa mo. Oh, bakit? Ano meron sa asawa ko? Wala na siya Oh, ngayon nalulungkot ako wala nga yung mister mo kaya nandito ako ngayon. Oh, talaga? Bakit? Nai-stress kasi ako Balak, pag may nai-stress daw, pwede dito. Nai-stress ako sa pagkawala ng mister mo. Talaga? Talaga? Bakit? Bakit nai-stress ka sa pagkawala ng mister ko? Kasi Mars,
Pag wala ka, nagmamanicure ka, nagkikita kami ni kumpare. Pwede kayo, magkita kayo doon, hayop kayo. Epekto nung either sa kanila may iba pang crimes, war crimes, wide-ranging. Kaya dapat kilalanin yon. Okay. Attorney Crazy, pag nagsalita na yung mga biktima dyan sa chamber, di ba, ang purpose, mapakinggan sila, makapag-ventilate sila. Can the defense, yung kampo ni Duterte, speak out against those statements or even try to controvert them? Well, they can send observations. But they cannot controvert it because it's not evidence. Kumbaga, hindi nila factually correct. Again, prima facie evidence lang to at gano'n. Essentially, the questions that the court will ask will be, who do you think is most responsible? Parang gano'n. Sasabihin ni Duterte, no, I'm not responsible. Pero dahil hindi naman siya ebidensya, hindi ito ang kakataluhin mo. Technically, ang magkabangga dito, prosecution at saka defense. Kaya sabi nga, paraan din to para yung biktima ma-insulate. Kasi magtitirahan yan, di ba? Na, mali ka. Yung victims, nasa isang gilid, nasa isang team, at libre na magpahayag. Kaysa sa yung ipitan na, sige na nga, di na nga lang ako magsasalita, lagi naman akong kinukontra. Kaya paraan din to para mas maluwag na makapagpahayag. Okay. Tapos ito, Attorney Crazy, no? Alam ko marami na ako curious dito. O baka iba hindi pa naiisip, no? Kung talaga nag-convention trial, dapat ba nandun lagi si Duterte at talaga madidinig niya, kunwari, yung mga kwento nito, mga participating victims, hindi lang yung magiging ebidensya ng prosecution? Yes, there is no trial in absentia before the court. Kaya malaking issue, malaking impact na naaresto siya. Kasi kung hindi siya maaresto, walang trial. Pero Kaya, nandun siya mismo. Nandun siya dapat mismo. Or, papayagan din naman yung ginawa niya nung nakaraan, naka-online. Pero sabi ko nga, iba yung konsepto ng online ng ICC. Sa kanila, nasa kabilang kwarto lang yan. O kaya nasa kabilang building. Ganun yung zoom nila. Hindi pwedeng nasa bahay ka, nasa ibang lugar, nasa ibang bansa. Mas, doon ka lang, nandun ka sa ICC premises. Kaya, kung hindi man in person, virtually, but also in person. Okay. Itong VPRS, no? Victims Participation and Reparation Section, sabi niya magandang ano to, no? This is basically the third option, no? Or natawag yan, third, hindi naman chamber, no? Yung victims, yung parang three parties before the court. Three parties, Technically, prosecution, defense, pero Tsaka tsaka malabo na po dito yung interim release. Kasi po, unang-una po, alam nyo ba't malabo yung interim release? Ma-share ko lang sa inyo, ha. Kasalanan po ito ng mga nagrarally. Ganun po kabobo sila. Yolo, bakit? Ha? Yolo, ba't kasalanan ng mga nagrarally, ng mga sumusuporta? Kasi po, kasalanan nila to kasi pinapakita nila na si Duterte po ay ma-impluwensya. Pinapakita nila na si Duterte po ay delikadong tao pa. Ngayon, pag nakita po ng ICC at miski sila po ay naging biktima netong mga Duterte na mga supporter, nalalaman po nila na hindi dapat bigyan ng interim release si Digong. Kasi nga po, mismong ang mga ICC, biktima sila sa kanilang mga personal account. Then, nakikita nila na grabe si Digong. Malaking impluensya to. Kapag pinabayagan natin makawala ito, baka kung ano pang mangyari. Baka kung ano pang gawin nito. Baka hindi na to makabalik. Dahil ang dami pa palang impluensya nito. Pangalawa, Vice President pa ang demonyita niyang anak. Pangatlo, ang dalawang sospek na dadakipin, si Bongo at Bato ay senador pa. Yan po ang mga paraan at kinukonsidera netong ICC, kaya hindi na po mabibigyan yan ng interim release. And I thank you. Kami ang bumbero ng Pilipinas, mga bayaning tagapagligtas. Ang paglilingkod sa amin ay likas. Ang bumbero ng Pilipinas, kami ang bumbero ng Pilipinas, mga bayaning tagapagligtas. Ang paglilingkod sa amin ay
nailikas. Ang bumbero ng Pilipinas, ang bumbero ng Pilipinas, ang bumbero ng Pilipinas, ang bumbero ng Pilipinas, ang bumbero ng Pilipinas. Para sa mga maralita, may puso, may tapang, may Diyos. Para sa mga maralita, may puso, may tapang, may Diyos. Para sa mga maralita, may puso, may tapang,